Over in Malacanang, President Aquino met with agencies concerned to ensure government's readiness for Typhoon Pablo. He also appealed to people in areas threatened by the weather disturbance to cooperate with authorities. Rocky Ignacio with the details. President Aquino said the government is prepared on the expected onslaught of Super Typhoon Pablo. The President placed the National Disaster Risk Reduction and Management Council, the Armed Forces of the Philippines, the Philippine National Police, and other concerned agencies on red alert. The Chief Executive met the NDRRMC, State Weather Bureau Pag-asa, and other government agencies in Malacanang to ensure the government's readiness, especially in the areas threatened by the Super Typhoon. Pablo is the strongest typhoon to hit the country this year. President Aquino has allotted more than 42 million pesos as standby fund and relief supplies for the affected areas. Hindi po biro ang potensyal na pinsalang dulot nitong bagyong si Pablo. Tinataya po na siya ang pinakamalakas na bagyong papasok sa ating bansa ngayong 2012. Intense rainfall po ang dulot ng bagyong ito. Ibig sabihin, isang antas na lang po ang tinatawag na torrential rain ang magiging kategorya niya. Maraming tubig po ang ibubuhos ito. Okay. Sa kasalukuyan ang ginagawa po ng pamahalaan, ang ating National Disaster Risk Reduction Management Council nag-issue na ng red alert, nag-i-issue ng maraming mga bulletin at kasalukuyan kinakausap ang ating mga local and regional disaster management coordinating councils. No? Ang Pag-asa po ay nag-i-issue ng hourly bulletins. Kung pwede ho, sundan po sa Facebook, sa Twitter at sa kanilang website. Ang DILG po ay inatasan na lahat ng ating mga LGUs na naka-standby, nag-activate ng LDRRMC at nagkakaroon na rin po ng preemptive evacuation sa mga lugar na kakailangan nito. Ang DSWD po ay nagposisyon na ng 42.248 million pesos worth of food packs and other relief goods. Ang AFP po ay pinipreposition ng ating search and rescue vehicles, nilagay sa mga safe na lugar na malapit makaresponde sa mga lugar na tinatayang maapektuhan. Kasama na rin po ang PNP sa paghahanda sa ating search and rescue operations, preparing na rin po ang PNP for the evacuations, and also to ensure that all our roads remain clear. Ang DPWH po, ang ating mga heavy equipment ay inilapit na sa mga lugar na kadalasan ay napuputol pag may masamang panahon tulad ng dinudulot ng bagyo. Ang Coast Guard po sa ilalim ng DOTC ay nag-order na sa mga seacraft sa mga apektado lugar na huwag pumalaot para siguraduhin natin walang mapapahamak pag bagyong to. President Aquino said the government will monitor 7 regions in Mindanao and the Visayas. These are the regions 11, 10, 8, 7, 6, and 5. Parts of Mindanao will not be spared from Pablo after strong Typhoon Sendo had brought massive damages in lives and properties in Iligan and Cagayan de Oro cities December of 2011. The President appealed to the residents in the affected areas to cooperate and not disregard the advice of the respective local government rescue teams in case of preemptive evacuations. Ako po yung humaharap sa inyo lahat ngayon. Kanina po ay kausap natin ilang mga kongresista at binabalita sa atin na marami raw sa mga lugar na tinatayang pupuntahan itong bagyong to ay nagdududa kung may parating na bagyo dahil napakamaaraw raw sa kanila. Malawak po ang coverage itong bagyong to, mga 600 kilometers in diameter. No? So, ang nakikita lang po natin ay higit kumulang mga 25 miles. Malit na malit po yan. So, sana po seryosohin natin ang lahat ng mababalang to. Yung bagyo ho, talagang dinadalo tayo na hindi bababa sa 20 bagyo kada taon. Pero pwede natin, at hindi natin mapipigilan ang pagdating na, pero po natin mabawasan ang pinsala na pwede madulot nito at kawalan ng buhay kung tayo po ay magtutulungan at makikisama sa isa't isa. Sana po ay huwag na natin pahirapan ang ating mga rescue and search and rescue teams na at ating mga LGUs na pag nagpayo na maganda lumika sa tinatawag ng mga danger areas ay sumunod na po tayong agaran at huwag maghintay ng pangatlo, pangapat o panlimang bisita pa nila bago tayo lumagay sa mas secure na mga lugar. Okay? Ulit-ulitin ko po, maharap po ako sa inyo ngayon. Hindi po biro itong bagyong parating, pero handa na po ang gobyerno. Inaasahan ho natin ang kooperasyon ng lahat para maiwasan ang kapahamakan ni Numan. At the end, the President also called on the Filipinos to pray and cooperate with the government.
An average of 20 storms enter the Philippine Area of Responsibility every year. Meron po akong dagdag na paalala. Alam po nyo, may mga ilang bagyo na rin lumipas na kung saan meron tayong mga ibang kababayan, lalo na po yung mga nagpapatakbo ng tinatawag na kolorum na bangka na pilit pa rin pumapalaot, lalo na pag may yung masama ang klima. Tayo po yung nakikiusap. Kaya nga humaharap po sa inyo lahat at nagpapasalamat sa media sa pagkakataon na to na maparating sa lahat. No? Ulit-ulitin ko lang, pasensya na po kung makulit. Hindi po biro itong bagyong papasok na to. Malakas na hangin, napakarami pa ng tubig na ibubuhos sa atin. Okay? So, hourly po, bibigyan nga tayo ng pag-asa ng mga dagdag na impormasyon. Bagyo po to, wala nagmamalayo, biglang pwedeng pumiituto, pati na yung mga ibang lugar na nasa tinatayang path niya or wala pa sa ngayon. Importante yun, lahat tayo makinig sa mga bawala para sigurado tayo makapaganda sa darating na bagyo. For the People's Television, Rocky Ignacio.